Parang baliw na ako kakangiti sa kawalan at hindi mapigilang mapatalon dahil sa bagay na iniisip ko. Paniguradong kasing pula na rin nakamatis ang aking mukha kapag humarap ako sa salamin. Paano ba kasi yan? Binigyan lang naman ako ni mama at papa ng malaking halaga na baon at kung kukwentahin ko ito parang pang isang buwan na to na baon. Ibig sabihin na nito ay mabibili ko na ang lahat ng gusto ko. Isa pa, may pinaglalaanan talaga ako ng pera. Hindi ko maiwasang kiligin nang tingnan ko ang mga pinamili ko. Maraming bulaklak, pabango, damit, gamit na panlalaki, pagkain at napakaraming letters. Lahat ng nabili ko ay nagkakahalaga ng 8,000 at may natitira pa akong 2,000 para kung sakaling sasama siya sa akin mamaya ay ililibre ko siya ng pagkain. Hindi na ako makapaghintay. Ang tagal ko kaya hinintay ang pagkakataon na to. Ngayong araw kasi, amin na ako sa taong gusto ko at siya ay walang iba kundi si Rafael Aaron Lorenzo. O mas tamang sabihin na pantasya ng lahat? Rafael Aaron Lorenzo, ang pinakagwapong lalaki na nakita ko sa buong buhay ko. Sobra-sobra na ako makapagsabi pero iyon naman ang totoo. Kahit nga nasa malayo, parang hihimatayin ako kapag nasisilayan ko ang mukha niya. Sa katunayan, pareho kaming 4th year high school, ngunit nasa ibang section siya dahil siya naman talaga ang pinakamatalino sa lahat. At ako naman ay hindi naman ganun kasikat sa aparalan. Ang layo-layo nga ng section ko sa kanya eh. Simula 1st year high school, gustong-gusto ko na siya at lalong tumatagal ay lalong lumalalim ang pagkakagusto ko sa kanya. Marami nga nagsasabi na suplado siya at walang puso. Pero ewan ko ba kung bakit wala akong makitang mali sa kanya na ultimo kapangitan ng ugali ay nagiging maganda sa paningin ko. Hindi ko naman masisisi ang sarili ko, no? Nasa kanya na ang lahat. Matalino, gwapo, masipag, malapit sa mga bata, mayaman at kahit suplado pa yan, handa akong maging alipin niya. Kinikilig pa rin ako at hindi ko mapigilang mapatakbo habang papasok ng campus. Well, kahit naman na hindi ako ganun katalino, may gandang taglay rin to, no? Kaya lang, parang hindi nakarating ang ganda ko kay Rafael. Kaya panahon na para masilayan niya ang mukhang to. Sakto at may vacant time ngayon hapon kaya magagawa ko ng umamin kay Rafael. Pumunta ako ng section nila at nakitang lumabas sa pinto si Rafael na mag-isa. Saan kaya siya tutungo? Mabilis ang bawat takbang ng mga paa niya kaya minabuti ko ring sundan siya na hindi ko magawa ng ingay. Napansin kong patungo siya sa library kaya sumunod rin ako. Nang pumasok siya ay may dala-dala siyang susi at kinakabahan ako kung isasarado niya ito. Ngunit buti na lang at iniwan niya nakabukas sa pintuan ng library. Sa sobrang laki ng library, hindi ko agad siya nakita. Napansin kong walang tao maliban sa amin. Saan ko ba siya hahanapin? Nagbabasa kaya siya ng libro? Hays, ang bibigat pa naman ng mga dala ko. Halos sumuko na ako ng ilang minuto ko siyang hindi nakikita. Buti na lang at merong pusa kaya naman sinundan ko iyon at sa hindi inaasahang pagkakataon, tumigil ang pusa sa isang tao. Iyon ay walang iba kundi si Rafael. Bahagya itong umupo at hinimas ang ulo ng pusa sa malambing na pamamaraan. Kahit sa ganoong kilos ay hindi ko maiwasang lumambot ang puso ko. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Doon ako na alarma. Huli na ang lahat dahil nakita na niya ako at mariin itong tumitig sa akin. Parang hirap akong lumunok dahil kaharap ko lang naman ang taong matagal ko nang gusto at isa pa, pinaglaanan niya ako ng oras. Sinusundan mo ba ako? Seryosong tanong niya na hindi agad ako makasagot. Napunta ang paningin niya sa mga malalaking bags na dala ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko at mas lalong hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Kanina lang ay gustong-gusto kong umamin sa kanya. Pero ngayon, parang naistatwa ko sa kinatatayuan ko. Rafael! Gusto kita! Sigaw ko at pakiramdam ko'y umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon. Pinikit ko ang mga mata ko habang inilahad sa kanya ang mga pinamili ko. Gustong-gusto kita, kaya kahit na ako ang unang gagawa ng paraan ay ayos lang sa akin. Kahit naligawan pa kita, huling dagdag ko. Bahala na si Batman, pero kailangan ko tong sabihin sa kanya para wala akong pagsisiyan sa huli. Pagkakataon ko na ito, kaya bakit aatras pa ako kung nandito rin naman pala ako? Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at matamis na ngumiti sa kanya. Ngunit ganoon na lang kabilis na wala ang ngiti sa aking labi na makita may kasama siyang babae ngayon.
Halata sa mukha niya na pinagtatawanan niya ako. Halos masugatan na ang labi ko sa kakapigil ng aking hininga, dagdag pa ang braces ko sa ngipin. Ganyan na ba ka-desperada kay Rafael? Sino ka ba at bakit hinapasok dito? Kakatawa ka, girl. Sabi ng magandang babae pero mukha siyang maldita. Kilala ko siya. Siya si Nicolay Albanza, ang isa sa sikat sa paaralan dito at kagaya ni Rafael ay nanggaling sa mayamang pamilya rin. Madalas ko siyang nakikita kasama si Rafael at ibang kagrupo nito. Akala nga ng lahat ay may relasyon silang dalawa pero ako'y hindi naniniwala. Dahil kung meron man, dapat una pa lang ay alam ko na yun. Pumapangalawa rin siya kay Rafael na may mataas na marka kaya hindi ako magtataka kung bakit ganito kalakas ang loob niya. Hindi naman ikaw ang pinunta ko dito, kaya wala kang magagawa kung nandito ako. Sabi ko, inikot ni Nicolay ang kanyang mga mata at parang nandidiri sa akin. Miss, Tawag ni Rafael sa akin. Doon ako natigilan. Nag-aabang ako sa gusto niyang sabihin. Nagbabakasakali na tanggapin niya ang mga pinamili ko. Ngumiti ulit ako sa kanya. alam mo ba kung anong pinakaayaw ko sa lahat? Tanong niya at diretso ang titig sa aking mga mata. Nagiba ang ekspresyon ng mukha niya. Ayokong binubuntutan ako ng bobong tao. Git sa lahat, ayokong magkagusto sa kagaya mo na may makitid na utak. Sa madaling salita, hindi kita gusto at hindi kita magkugustuhan. Sabi niya na para bang pinapatunayan niya sa akin ng chismis na wala talaga siyang puso. Siya ang girlfriend ko, Turo niya kay Nicolay na para bang nagulat sa sinabi niya. kaya marunong kang dumistansya. Hanggang sa umalis sila ay doon pa rin ako nakatayo at panay ang iyak. Hindi maawat ng pag-agos ng aking luha. Hindi ko inakala na ganito pala talaga kasama ang ugali niya. Unang tibok ng puso ko ay ganito na agad ang aking naranasan. Bobo talaga ang tingin niya sa akin. Bakit pa sa dinadami-dami ng lalaki sa mundo, siya pang nagustuhan ko? Yun ang unang pagkakataon na naranasan kong masaktan at masugatan ang puso ko. Mas lalo lang nadurog ang puso ko na malaman na may girlfriend na pala siya at iyon ay si Nicolay. Paano naman ako lalaban sa isang kagaya niya? Siguro, panahon na para alisin ko siya sa puso't isipan ko. Tama, hindi lang siya ang lalaki sa mundo. Kaya bakit ako magpapakabaliw sa isang lalaking masama ang ugali? Simula sa araw na to, tatandaan mo, Aaron Lorenzo, ipapakita ko sa iyo na hindi lang ikaw ang lalaki sa mundo. At ipapakita ko sa iyo kung sinong taong kinutya mo. Like and subscribe to watch the episode 2. She fell first. I fell harder. Love story of Brianna and Nikolai. Mula sa pagiging magkalaban, matutunan kaya nila mahalin ang isa't isa?